Dalaga yun, estudyante. Yun, 5 minutes, patay. Bahal, masip-sip ko pa yan. Nako, may umiyak. Umiyak si Bebe. Okay lang? Ayan, pagpalang umaga po sa inyo mga kaibigan. At dito nga po tayo ngayon sa San Lucas. San Lucas 2, San Pablo. Ayan, bahitan ko. So, kapatid nga pala natin sa Guardians to, si Sir. At pangalan niya po, Sir? Domeng. Yun, si Sir Domeng, ang treasurer ng ating PCBF. Cobra pala At saka si Sir, pangalan niyo? Mike po. Si Sir Mike. Yan, bahitan ko po. Ano po sitwasyon dito, Sir Mike? Yung interview ka? Ako po nakita po doon sa likod daw namin, balas po ng pagbarda daw po yun. Balas po na kontra. Ayun. At may mga natuklaw na po ba dito? Wala. Awa ng Diyos, wala pa na May mga puro bata po kasi. Madami yung bata kaya pinatatakot nyo na baka may matuklaw pa. Ayun mga kaibigan, atin na pupuntahan. Siyempre kasama natin si Master Cobra King, ang ambassador ng SPCB. Ambassador. Yeah. Kala ko'y BOD ka? Yan. Ayan, dami pala mga bata dito. Nakita nyo ahas? Yung balat, nakita nyo? Ayan. Kaya mo na doon? Oo. Siyempre mga kaibigan, may salamat po sa nagbigay po ng lalagyan ng tubig saka ng bag. Yan. Ito ay Aqua Plus. Yan. Ganda oh, may bulsa pa. Oh. Aqua Plus ba ano? Saan po? Ano difference po ba? Yung pangawan na. Ate, galingan mo, pagiging artista ka dyan. Opo! Kami nandito na po sa magganito po. Ito. Cobra? Oh, saan niyo po nakita? Next time po mga kaibigan, pag nakita po kayo ng pinagbalatan, huwag niyo gagalawin. Baka mas mabilis namin silang malocate. Cobra! Pero pinagtabas na yan, kaya pinagtabas, tawangan mo na kayo kakakita ng balat. Mga bata po, dito. Oh, dito na kayo! Saan po kuya? Papunta po dito sa bahay. Pag ganun. Ang ulo po, saan po Papunta po din sa bahay. Nasaan yung papunta sa bahay ang ulo? Cobra po. May mga tambak po ba kayo dito sa bahay? Wala po. Wala, may mga gamit na hindi nagagalaw. Wala naman po. Kunti po gamit namin din. Ang dami laging bata dito. Ito nakita ba kayo dito? Kasi dahil dati brother, madali bro. Oo nga. Kamit mo ko, ilagay mo muna ito. Talagin mo muna, ilagay mo muna. Ilagay mo muna rin.
may nakagat ng ahas dito, wala kayong gagawin, antayin na lang. Eh, doon sa bandara, ewan ko lang kung anong ginawa. Pero pag ho dito ay bahal, masip-sip ko pa yan. Bawal lang masipsip. Bawal ba sip-sipin ang tugaw? Pag may sira ang ipin dito, humadala. Nakabatay ba ako madali? Di, joke lang ako. Baka kayo maging artista pa. Kasi po dito, sir, wala pa pong nararanasan makagatay. Kaya po hindi po namin alam yung... At dito sa inyo, wala pa rin nakakagat ng cobra, sir. Wala pa Pero po dito sa brother, doon sa dulo, sa putol, meron na. Sa loob ng bahay naman yun. Dito, gaano kadalas kayo nakakita ng ahas? Padalwa lang yan, tatawaran ko. Padalawang beses lang. So hindi kagaya ng ibang lugar na napupuntahan namin na madalas. Oo. So sa itsura ng lugar ninyo, ang habitat, ibig sabihin na pwedeng may posibilidad na marami. Okay, po. Ngayon, kaya ko kayo ni-interview para malaman natin, makagawa tayo ng datos. Dito ba maraming napapatay na ahas? Kalimitan naman no ay hindi naman hukuman. Parang mga talbos tubo, ganyan. Mayaig. Biyaig. Ngayon lang ako kami naka-encounter ng nila cobra. Ano no? Dito lang. Ay, doon ba kaya nung may dating mga cobra? Ganun ka na, ano ganun? Kasi sa amin sa Santa Maria, puro cobra. So dito pala, bihira kayong makakita ng cobra. Yan, tagal yung Puro mga bibiyain. Kaya ito, tuturuan ko kayo, ano? Kung paano ang gagawin, halimbawa makagat kayo ng cobra. Tara! Sige, tayo. Kanino pong pagitan to? Dito, sa kanila. Ikaw po nakakita ng bayawak dito. Oh, marami kami, nakahuli na kami dyan, napatay namin. Bayawak? Oo. Pinatay nyo. Nangangain ng sisiw. Hello po ma'am. Nakakita pa na po kayo ng bayawak dito? Sa taas po. Nagakit sa taas. Wala yung bayawak mo. Okay lang kayong bawasan to ma'am? Masyadong ano to. Ayan, mga patay na manok dito, mga dito. Meron dito! Sabihin mo, kay Master, meron dito. Ay mga kaibigan, dahil litidan po ito ng bahay, kailangan na natin alisin yung ulo. Lapitan mo doon, lapitan mo.
Cobra yan. Dito ka dito. Dito tayo sa may yan, oh, yan. Nakuha na, nakuha na. Oh, nakuha na. Ang laki. Kaitan! May interview. Ang laki ko bro. Ang laki, no? Nakita nito. Ito inay oh. Panagat natin. Wala, nasa likod lang pala natin. Ang laki pala. Ito po sa likod niyo, ma'am. May nag-abono daw kagabi eh. Ah, kahapon ang Hindi niya tumayo. Anak niya na Dave. Yun. Ano yung number to? Haba po nito. Gusto mo mawag ni Chong Isang eh. tipo. Asan mo ka ba? Alam ko yan. Cobra. Ano? One, two. Naka-Pilipinesis. Pag nakagalingan niya, isang oras lang. Okay. Kapag tawagan mo ako, Dito lang pala sa likod ng bahay nila. Ma'am. Kaya siyempre kasama natin si Chairman Yan, Chairman. SPCBF. Yan. Saka si Mrs. po niya, ang ating binabati ko lahat ng member ng SPCBF Strong Philippines sa buong Pilipinas. Kasama po namin ang Team Cobra. maghahanap pa rin po tayo. Ayun, at yung nagbalat ho, posible na ito na, yung nakita ni Kuya. Pero maghahanap pa rin po tayo mga kaibigan. Ayan si Kuya, baka may mga gusto sabihin yung nagpa-rescue. Ayun po, maraming salamat po na rescue po. Yung cobrang yan, gawa ng mga bata. kahit ako lang, kahit gusto mo lang. Hindi, meron pong Tinda Cobra po ano pa, small pala yun. So, halika na. Dapat talaga may advice natin doon sa compound na to na linisin. Hindi yung snake awareness sana ay palaganap na. Hindi yung ilan lang yung nakikinig. Oo. Kasi kung hindi rin maglilinis yung mga tao dito, ay talagang ang ahas kasi kung sa pagkakaalam ko ay mabait. Kaya lang talaga pumupunta sa mga hindi madadaanan ng tao para hindi sila Tingnan magambala. mo, kung hindi mabait yung ahas ha, ang dami na nilang napapatay na ahas pero wala pa nakakagat na tao Na rito. tao dito. Sino ngayon ang mabait? Tara na. Let's go. Ate pwede makain ng inumin? Okay lang. Ay, salamat talaga. Nanguha kami. Ang laki kasi. Nanguhuli pa ba? Maghahanap pa kami dito sa paligid niyo kasi baka may kasama pa. Ay mga kaibigan, makahingi tayo ng tubig kasi sobrang init. Tanghalin tapat na ako. At ayan, nakainom mo tayo ng tubig dito kay ma'am. Dito na lang at si ma'am ay may buti yung puso. Binigyan tayo ng inumin. Okay ma'am, salamat po. Eh mga kaibigan, maghahanap pa rin ho tayo. So mga gusto po nga sumama pa, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe dyan sa baba sa yung bell button para ma-notify kayo sa mga videos pa po namin. Salamat po siyempre sa nagkiklik ng like. Yan. Sa nagko-comment ng mga pampag-good vibes. Yan. Salamat po sa nagkiklik ng share. Siyempre pag sinashare nyo yung video natin, madami nakita ng contact natin. Tulad nito, natatawagan tayo, maagap nating nahuli yung nakamamatay na. Okay, pero maghanap po ulit tayo.
Hindi cobra panlaw sa karne. Ano ka nang dito itanong to? May flashlight ang dala ba di? Ano yata to? ACR? Oo. Flashlight ang kailangan nito ba di? Paano ako niya? Palakyan ko. Ano mo ilawan mo niya? Wala naman eh. Ano? Tabunan to. Tsaka po rin, ano rin. Butas po yan. Tsaka yan, yung pong diretsong yan. Minsan nila nakikita daw dupo din yan. Yun, ang laki pa. Anong butas to? Flashlight pa rin. Hindi po. Para pinag-anahan po. Balon po dati yan. Hindi po dito na may bahay. Wala ho. Ano mo? Lagay yung flashlight. Wala po siya guys, so butas. Babaw. Tigas mo. Ano pong ginagawa nung ano po, yung namatay, yung sabi niya? Ang kwento kasi niyan, Oo. yung babae daw ay madaling araw umihi. Pagbalik, siyempre higaan, babalik. Yung pala, may kubra na rin sa kumot, Oh. natag-anan, kinagat. Dalaga yun, estudyante. Yun, 5 minutes, patay. 5 minutes lang ho, namatay na kagad siya. Siguro nervyos. Ayun, kawawa naman mga kaibigan. Estudyante yun. Condolence po sa pamilya. Kaya ang ahas kasi ngayon, labas gawa ng araw, nagkahanap ng malamig-lamig yan. Kaya dapat tayo ingat sa ahas. Maubusan pa sayang. Tama. Pag may nakita, mag-report na lang sa marunong humuli para hindi tayo masaktan. Tama. Ayun mga kaibigan, ano, kaya agaran din tayong naimbitahan dito kasi nakakatakot nga naman kung ganun o yung
mangyayari sa mga susunod pa akong mga kagat. Hindi mo, 24 oras naman tayo eh. Oo, kami po ay 24 hours. Kahit alas 2 na madaling araw, pwede ko kami pumunta mga kaibigan. Nako, may umiyak si Bebe. Tara, napano? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun po mga kaibigan, dahil po sa madami nagtatanong kung ano po ba yung SPCBF, siyempre sila po yung mga hindi po yung chairman natin, saka po yung ating treasurer, at siyempre yung si Kagawad, nandito din po kapatid natin si Guardian. Yeah. At yung mga tanong ho ninyo, magkakaroon ho ng mga kasagutan kung ano po ba yung meron sa SPCBF mga kaibigan. Ito po si chairman Erwin Santos. Okay po, magbati po ng isang magandang araw po sa inyo lahat, lalong-lalo na po ang mga taga-subaybay po ng Cobra Baitan. Ngayon po, ang SPCBF po, ito po yung Strong Philippines Cooperation for Vigilance Federation, na ang tanging layunin po ay mapagsama-sama yung lahat ng mga NGO sa buong Pilipinas, federate siya, at walang kompetensya. Walang pagalingan kundi sama-samang pagtulong sa ating komunidad. At katulad nga po ng aming Strong Philippines Ambassador Cobra King, tingnan po ninyo, wala po tayong suporta ng gobyerno, pero tumutulong po ang Strong Philippines kasama po ng Cobra King, Cobra Baitan, Cobra Prince. Kung sakaling may nangailangan ng tulong, agad po sila napunta. Yan po ay walang bayad, kundi yan po ay isang uri o isang uri na pinakamataas na serbisyong voluntaryo ang makapagligtas ng buhay sa ating mga komunidad. At ang Strong Philippines Cooperation for Vigilance Federation po ay samahan po ng mga NGO. Nakapalo po dito ang iba't ibang uri ng guardians, riders, Muslim organization, youth organization, samahan ng kababaihan, Bicol Association, at ibang sektor ng ating lipunan. At ang SPCBF po ay katuwang po ng NAPOLCOM para po sa mga iba't ibang uri na illegal na aktibidades dito sa ating bansa. At katulong din po kami ng ating Philippine Drug Enforcement Group upang ipalaganap sa mga kabataan, ine-educate po namin ang kabataan na may layo sila sa pinagbabawal na gamot. Ito po ang tungkulin po namin SPCBF, ang tumulong sa ating komunidad. Dahil naniniwala po ang SPCBF kung sakali po tayo ay maging 5 milyong miyembro hanggang 10 milyong miyembro sa buong Pilipinas. Hindi na po tayo magiging problema ng ating lipunan, kundi tayo na po ngayon ang katulong ng ating lipunan sa pagsugpo sa lahat po ng illegal na aktibidades dito sa ating Pilipinas. At naniniwala din po kami na ang tagumpay po ng gobyerno ay magmumula po sa bawat isang Pilipino. Muli, maraming salamat po. At siyempre yung ating treasurer, baka may mga gusto pong idagdag. Yeah. Isang magandang umaga po. Kami po ay nagpapasalamat sa Panguluhan ng SPCBF, lalo na kay Chairman Erwin Santos sa kanyang may bahay. Kami po ay buong ng puso nagpapasalamat dahil yung isang kobrang pag-alagala dito sa aming lugar ay nahuli na po sa pamamagitan nila Cobra King, Cobra Baitan, at mga member po namin yan sa SPCBF. At muli, maraming salamat po. Sana magkaroon tayo ng snake awareness sa Barangay San Lucas 2 sa pangunguna po ni Kapitana Erlinda Alcantara at ni Pinsan Alcantara rin. Magsama-sama po tayo rito para mawala po yung ating kinakabahang Cobra. Maraming salamat po. Siyempre yung pong ating Master Cobra King, siya po isang Wildlife Enforcement Officer ng DENR. At bukod po doon,
siya po ay isang ambassador ng ating SPCB. Baka may mga gusto pa pong idagdag? Ay, Sa ano po? Sa dinami-dami ng mga na-rescue namin. Excuse me po. Usually po mga habitat na nabahayan, ang interview ko ay sa mga tao, residente. Ilang taon na kayong nakakakita ng mga cobra dito? Yun ang tanong ko. At ang sagot naman sa akin ay simula po nang tumira kami rito, marami na po kaming nakukuhang o napapatay ng mga ahas dito. Ang tanong ko ulit, meron na po bang nakagat dito o incident bite na nangyari? Ang sinasagot sa akin, ng karamihan, ng rescue natin, wala raw incident ng snake bite. Sa makatwid, yung mga ahas, nag-adjust. Wala silang balak umatake sa tao, not unless, mga kaibigan, naapakan sila or na misunderstood sila pumasok sa bahay. Natural lamang na i-defend nila yung kanilang sarili. So kung may papalaganap po natin ang snake awareness sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa provinces, may iwasan siguro natin ang mga incident ng snake bite. May iwasan din natin ang pagpatay sa mga ahas. Ano ba yung ahas? Bakit ba yan kailangan buhayin pa? Di bagat nakakamatay yan? Alam nyo mga ahas, nilikha ng Diyos. Meron niyang purpose. Ano ba ang mga purpose? Sila po yung kumakain ng mga cane toad. Yung mga palaka, na pagka dumami, maaari magkaroon ng mga epidemic sa ating bansa. Yung mga daga, na pagka dumami, magkakaroon na naman ng panibagong epidemya. Ano ba yung epidemya? Yun po yung sakit na nanggagaling sa mikrobyo. Kaya para maiwasan yan, kailangan balanse ang ecosystem natin. Dahil pag hindi yan balanse, aanihin natin mga kaibigan ko yung puot ng kalikasan. Maraming salamat po, Cobra King lang. Subscribe, bahitan. Ayun mga kaibigan, at salamat po sa inyong panonood at salamat po nag-click ng like niya sa baba sa nagko-comment ng mga pampagood vibes. Siyempre, mas magana kung tumulong yung ating mga kasama kung may mga magaganda kayong opinion. Yeah. Salamat po sa nag-click ng share. Yan. Pag sinishare niyo yung video natin, madami nakita ng contact natin, madali natin nahuli yung mga nakamamatay. Yan, kita-kita po tayo sa sunod na video. Salamat po sa panonood. At wag po kalimutan i-click yung bell button sa baba para ma-notify kayo sa susunod pa natin videos. Yan. Salamat po sa panonood.